Hello Kitchenatex! Welcome to my channel. Tayo ngayon ay gagawa ng egg yolk na hindi niluto pero matigas. Paano nga ba yon? So, para malaman nyo kung paano natin ginawa yung egg yolk na matigas pero hindi siya niluto. Dahil ito ay panghahalo ko sa ating hopya, ay panoorin nyo yung video ko para malaman nyo kung paano. So, today ay gagawa tayo ng yung egg yolk na panlagay sa ating hopya. Paano ba natin mabubuo yung ating egg yolk, yung paano titigas nang hindi natin siya ilalaga. So, ito yung procedure na gagawin natin. So, meron dito akong harina. Ito yung ingredients natin para sa ating egg yolk na tumitigas pero hindi nilalaga. Tapos, ang gagawin natin, ilalagay natin yan dito sa ating bowl o kung saan yung medyo malaki na lalagyan kung marami kayong gagawin. So, ang ating measurement, basta kahit na anong, halimbawa, isang bowl na flour, tapos maglalagay din tayo ng salt. Ito ang ating salt. Dahil ang nilagay kong ganito na flour ay isang half cup. Tapos maglalagay naman tayo ng salt na 1 cup. So, mangyayari niyan 1:2. Yan. So, lagay natin. Hahaluin natin siya. So, haluin natin dito sa medyo mas malapad. Yan. Kailangan halong-halo natin yung harina at saka yung ating salt. Basta kailangan 1:2. 1 harina at 2 salt. Yan po yung ating measurement para sa ating egg yolk na hindi nilaga pero tumigas. Haluin natin mabuti. So, ngayon nahalo na natin. Magtitira tayo ng mga mahigit na 1/4 na harina. Tabi muna natin siya. So, binalik ulit dito sa bowl para mas malalim siya. Kasi pag doon sa ating isa na nilagyan, medyo mababaw. Dahil naman 4 na piraso lang naman yung gagawin kong egg yolk. So, ngayon, may egg ako dito. Lalagyan natin ng whole. Yan. So yan. Tapos, ito yung egg yolk natin. Kailangan walang natirang puti. Walang nakasamang puti. Hulog natin doon sa ating ginawang hole. So, maglalagay pa ulit tayo ng bago hanggang sa malagyan natin lahat yung yung hole natin, yung butas natin. Ayan, ang hirap kasing tanggalin pagka malamig. Ayan. Yan. So, pagkatapos nating nailagay na dito yung ating egg yolk, yung ating kinuha na flour and salt, ilalagay naman natin sa ibabaw. Yan. So, iwanan natin siya ng overnight. Kinabukasan, babalikan natin. Hindi pwedeng sumobra sa overnight kasi aalat po yung ating egg. Kasi ito, hindi ko kailangan ng maalat dahil ilalagay ko siya sa hopya na aking gagawin. So, huwag kayong mag-alala dun sa ating flour at saka sa salt. Matagal po natin gamitin to. Pwede pa natin gamitin sa mga susunod, mga 4 na beses o 3. Dagdag lang tayo ng dagdag.
Kasi ilalagay naman natin ito sa ating fridge para hindi yun talagang fresh siya. So babalikan natin siya bukas. So ito na yung ating egg yolk after overnight nating ginawa. So ito na siya. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin ay huhugasan natin siya. O diba, buong buo na yung ating egg yolk. So, ayan, magagamit nyo pa yung ating salt. O, wala naman siyang dumi o walang kung anumang kaya pwede nyo pa siyang gamitin. So, ngayon, huhugasan natin siya. So, ngayon, hugasan natin yung ating egg yolk. Ayan. Madali naman siyang hugasan. Ito na siya. Kung makikita nyo, kung pipisain ko. Ayan o. Madali nyo na yung mahihiwa at ilalagay doon sa ating, kung saan nyo gusto ipalaman, sa, ang tawag dito, sa hopya. Yan, ito na yon. Tapos yung texture niya, kung nakakain na kayo ng mooncake, ganun na ganun yung texture ng egg natin pag kinain natin. Ang sarap niya. So, ganun lang po yung paggawa ng ating salted egg yolk. Pero hindi siya yung maalat. Hindi siya maalat. Pagka nilagay niyo na sa hopya, wala kayong mararamdaman na alat. So, ito na yung pinalaman na natin ng egg yolk. Yung hopya na ginawa ko. So, hiwain natin. At ito na yung aking egg. So, tikman ko lang yung aking egg na ginawa. Ang sarap po. May alas siya ng konti. Pero, tama-tama dun sa tamis ng ube na ginawa ko. Ang sarap. Yung itlog niya, maligat. Ang sarap. Itong procedure na to, natutunan ko sa kaibigan ko na Thailander. Kasi pangkaraniwan silang gumagawa ng ganito. Sabi niya, nag-YouTube ka, kailangan, mayroon akong ituturo sa'yo. Kasi masarap yan, sabi niya. Yan yung nilalagay namin sa mga hopya. Sa munggo, hopyang munggo yung yelo. Pero wala akong hopya ngayon, wala akong munggo ngayon na yelo. Kaya ang ginamit ko ay itong ube. Meron akong ube naka-frozen, so yun na lang yung ginamit ko. Kasi trinay ko lang siyang gawin. Pero nakatikim na ako ng mga gawa niya. So, ayan, 'di ba? Maganda rin na makipagkaibigan ka sa iba-ibang lahi kasi matitikman mo ano yung mga paraan nila, yung masarap na pagkain nila. Kaya karamihan ng mga nagagawa ko ngayon, mga Thai food. Kasi nasasarapan ako dun sa mga pagkain nila na binibigay nila sa akin, mga kasamahan ko sa trabaho. Noon namang panahon na nasa ibang lugar naman din ako, mga Indonesia naman yung kasama ko. Kaya makikita nyo sa video ko, mga style Indonesia, tapos nag-twist ako ng Pilipino kasi merong mga hindi gusto yung halimbawa sobrang anghang. Kasi ang Indonesia at saka ang Thailander, halos pareho sila ng anghang na gusto. Yun, sobrang anghang talaga. Pero sa mga Pilipino, hindi sila sobra. May lugar lang sa atin na kumakain ng sobrang maanghang. At saka yung mga natututo na rin kumain ng maanghang. So,
masaya po ako at natututo ako talaga ng mga luto na iba-ibang bansa. Kaya sinishare ko din naman sa inyo. So, para lagi po kayong updated sa aking mga recipe, just follow and subscribe. Thank you for watching.